binanggit natin ang kamangmangan ng ilang mga nag-ayono patungkol sa buwan na ito. Nabanggit din natin ang patungkol sa kasamaan ng pag-uugali ng mga ilang mga nag-ayono. At binanggit din natin ang mga ibang nag-ayono ay ginawa itong buwan ng Ramadan na buwan ng katamaran. At binanggit din natin ang mga lunas nito. Pang-apat na bagay na isang kamalian na nangyari sa buwan ng Ramadan, at ito'y kababalaghan, ang pagpaparami ng pagkain. Makikita mo na sa buwan ng Ramadan, patong-patong ang mga pagkain. Kung bubuksan mo ang ref, punong-puno ng pagkain. Punta ka sa mga supermarket, hindi ka siksik dahil napakaraming tao na bumibili ng pagkain. Hindi ko sinasabing yaon ay bawal, pero isang pagkakamali. Isang pagkakamali na parang ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagkain. Baliktad. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pag-ayuno, pag-iwan sa mga pagkain. So dito makikita na isang kamalian ang pagpaparami ng pagkain. Ang lunas nito, ang nararapat sa isang Muslim, kakain siya, iinom siya, either sa futur o di kaya sa suhur, sa bagay na yun ay sapat sa kanya. Kakain siya ng aliman sapat sa kanya. Iinom siya, futur man o di kaya sa suhur, ng kakainin na yun ay sapat sa kanya. Hindi siya sosobra nang sa ganun, hindi siya mapalagay sa mga bagay na ito. Sinabi ng Prophet Muhammad SAW sa kanyang hadith, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi bihasab ibni Adam akalatun yakdi yakum na sulba. Ang anak ni Adan, wala nang pinakamasama na gagawin na ginagawa ng anak ni Adan na pupunuin maliban sa kanyang bituka, sa kanyang tiyan. Yan ang pinakamasang pupunuin ng tao. So kinakailangan na o di kaya sapat na sa tao sa kanyang pagkain ang makatayo na siya. Yun ang nabanggit ng Prophet Muhammad SAW sa kanyang hadith na inaisala ni Ibn Hibban. Panglimang bagay na isang kamalian sa Ramadan, makikita mo ang mga tao o di kaya mga ibang nag-aayuno ay nagsasala o di kaya nagsasagawa ng ibada sa Ramadan. Pero pagkaraan ng Ramadan, wala na. Tingnan mo sa araw ng Ramadan, sa buwan ng Ramadan. Ang masjid, punong-puno. Makikita mo. Pero pag wala na ang Ramadan, wala na rin. Ang tawag sa kanila ay mga Ramadaniyun. Ibig sabihin, kilala lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya alam lamang Allah subhanahu wa ta'ala pag sa araw o di kaya sa buwan ng Ramadan. Pero pag wala ng Ramadan, wala na. Hindi na kilala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito, kinakailangan sa tao ang lunas niya. Gagawin niya ang Ramadan na chance o di kaya panahon upang ang siya ay magbago, upang siya ay magsisi sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang buwan ng Ramadan dapat malaman na ang umpisa nito, ang umpisa ng buwan ng Ramadan ay habag. Ang sa gitna nito ay kapatawaran. Ang huling araw nito ay kaligtasan mula sa impyerno. So sino man ang taong mawala sa kanya ang mga bagay na ito, so ibig sabihin malayo sa gustong mangyari ng Islam, kung ba't ito ginawang obligado sa mga tao ang Ramadan. Pang-anim na bagay na ito'y masasabi nating kamalian sa buwan ng Ramadan, ang mga ibang tao kapag pumasok ng Ramadan ay yung parang ayaw nila, hindi nila matanggap. Dahil naiisip na kapag pumasok ng Ramadan, hindi makakapanigarilyo. Halimbawa, example lang, sa taong naninigarilyo halimbawa. So iniisip na napakahabang oras para hindi makakapanigarilyo. So, naghihirap siya pagpasok ng Ramadan. Pero paglabas na ng Ramadan, yun, masayang masaya. Dahil naisip na kahit anong oras, gusto niyang gawin ang mga ibang bagay, so maaari niyang gawin ito. So, ang lunas nito, dapat sa isang Muslim, sa isang taong mananampalataya, ay matuwa siya sa pagpasok ng Ramadan. Binanggit natin kanina na ang buwan ng Ramadan, ang unang araw nito ay habag, sa gitna ay kapatawaran, sa huli ay kaligtasan mula sa apoy ng impyerno. So kinakailangan sa tao pagpasok nito ay matutuwa siya. Dapat malaman na sa araw na ito ay may isang gabi na gabing ito ay mas nakakahigit pa sa alfi shahr. Ibig sabihin 1,000 buwan. Na ang equivalent nito ay 83 years and 4 months. 83 buwan at 4 na buwan. Isang gabi lamang.
Kapag ito ay naisagawa mong isang ibada dito, mas nakakahigit ang gantimpalang matatanggap mo kaysa sa buwan na walang Ramadan o di kaya sa araw na walang Ramadan ng 83 at 4 na buwan. Ito ang Laylatul Qadr. Baka mayroon pang mga oras, ibang oras, pag-uusapan natin na patungkol dito sa Laylatul Qadr. Kaya kapag ang tao nawala sa kanya ang kabutihan na ito sa isang gabi lamang, ibig sabihin, napakalaking nawala sa kanya na kabutihan. Pang-pitong bagay, nakamalian ang mga tao minsan, kapag dumating ang Ramadan, ay nag-ayuno pero hindi naman nagsasala. O di kaya ay nagsasala sa Ramadan lamang. Pero paglabas ng Ramadan, hindi na nagsasala. So yan ay hindi po pwede. Hindi pwede dahil ang nagtalaga ng sala ay yun din ang nagtalaga ng Ramadan. Ang nag-utos ng sala, yun din ang nag-utos ng Ramadan. Bagkus hindi matatanggap ang ayuno ng taong hindi nagsasala. Dahil ang sala, yun ang koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ito hindi mo ginawa, wala kang koneksyon sa Kanya. Kaya wala kang gagawin na matatanggap para sa Kanya. Ang mga kamalian naman sa tinatawag na qiyam, ibig sabihin paggawa ng sala sa gabi, ay ang iba, makikita mong hindi nagsasala ng tarawih. Oo, sunna ito. Sunna nga ito. Pero ba't natin iniiwanan? Ba't natin ibinabaliwala? Kaya kinakailangan sa tao bilang panglunas na dadalo siya sa dasal na ito dahil sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino man ang taong tatayo sa buwan ng Ramadan ng sala bilang pananampalataya at pagsasaisip na makuha ang gantimpalang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang kanyang makukuhang gantimpala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Papatawarin sa kanya ang mga naunang kanyang kasalanan. Pangalawang bagay, ang mga ibang mga sumusunod sa Salatut Tarawih ay masyadong mabilis ang kanilang pagsasala. O nagsasala pero masyadong mabilis. Kaya nararapat sa taong ito na hindi niya bibilisan. Kinakailangan ang tinatawag na kapanatagan sa pagsasala. Kaya ikukumpleto ang mga haligi nito, gagawin ang mga obligado dito, pati mga sunna, at iiwanan ang mga bagay na minsan nakakasira sa tinatawag na spirit, ang kabuuan ng tinatawag na sala. Panghuling bagay, makikita mo na mga ibang mga sumusunod sa sala ay umaalis pagkaraan ng sala. Pagkaraan ng ang imam ay nagsasala pa pero siya ay umaalis. May dahilan man o wala, pero umaalis. So kinakailangan ang tao kapag dumalo ng sala na tarawih, kinakailangan ikumpleto niya hanggang saan doon pa ang kanyang imam. Dahil nabanggit sa hadith na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul layla." Sinabi niya na sino ang taong tatayo kasama ang kanyang imam hanggang sa matapos ito ang kanilang sala, isusulat sa kanya na para siyang tumayo sa buong gabi. Buong gabi. So ayaw mo bang makuha ang ganitong uri ng gantimpala? Siguro napakasarap na makuha ng bawat isa sa atin. Bilang panghuling paksana, babanggitin natin ang mga bagay na makikita natin o di kaya makikita dito ang mga tinatawag na sikreto. Sikreto sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Babanggitin natin sa maikling pangungusap lamang. Unang-una, itong pag-ayuno, makikita na itinilaga o di kaya ginawang obligado sa mga tao tulad ng pag-obligado sa atin. So dito malalaman na ang sikreto dito, ang relihiyong Islam ay isa lamang. Iisa lamang kahit na noong unang panahon pa. Ang pag-ayuno ay obligado sa kanila, obligado rin sa atin. Ibig sabihin, ang relihiyon ay isa lamang. Kung may pagkakaiba man, doon na sa batas. Doon sa batas. Pangalawang bagay, makikita ng Islam sa lahat ng kanyang pag-utos ay madali lamang. Magaan lamang. Saan makikita? Sinabi niya na, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Sinabi niya na sino man sa inyo ang may karamdaman o di kaya ay naglalakbay at hindi nakapag-ayuno, so kinakailangan bayaran ito sa mga ibang araw. Sinabi niya,
Nais lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging madali lamang sa inyo ang inyong relihiyon at hindi na nais na kayo ay pahirapan. Yun ang isa sa sikreto ng buwan ng Ramadan. Sinabi pa, o di kaya kabilang pa sa sikreto ng buwan ng Ramadan, ay ang tinatawag na pag-focus. Na kapag ang isang tao mayroon siyang ginagawa, kinakailangan tapusin. Hindi gawing alanganin. Dahil pag inalanganin ito, magiging alanganin ng resulta. Pero kapag ginawa mo ito, kinakailangan tapusin mo. Saan makukuha dito sa pag-ayon sa buwan ng Ramadan? Sinabi niya na, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Sabi niya, walitukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sa buwan ng Ramadan, ipinahayag ang banal na Quran na dito ay may patnubay sa mga tao at mga katibayan mula sa pamamatnubay at hatol sa pagpapaiba ng tama at saka mali. Sabi niya dito sa panghuling aya, at upang inyong mabuo, makumpleto ang bilang. Ang bilang. Upang mabuo at makumpleto ang bilang. So, kinakailangan buuin natin ang ginagawa natin. Huwag natin gawin alanganin dahil ang resulta ay alanganin din. Kasama pa rin sa sikreto nitong Ramadan, ito'y nagbibigay sa atin ng lesson kung paano natin gagawin ang tinatawag na pagtitiis. Dahil ang pag-ayon mo ay pagtitiis. Iiwasan mo ang iyong pagkain na gustong-gusto mo, ang pag-inom na gustong-gusto mo, lalo na kapag ikaw nauuhaw, pero iiwanan mo yun. So, tinuturuan tayo na magtitiis. Bilang panghuli, at ito na ang pinakahuling paksa natin, nalaman nila na itong Ramadan, sa panahon natin ngayon, ay isang lunas. Isang pinakamatinding lunas sa napakaraming sakit. Kukunin ko dito ang ibang mga sinasabi ng ibang mga doctors of medicine. O di kaya, bago ko kukunin ang kanilang ikukot ang kanilang sinasabi, ito ang mga nagagamot o di kaya nalulunas ng pag-ayuno. Unang-una, ang tinatawag na high blood. Sa pag-ayuno, malaking panglunas ito. Sa tinatawag na diabetes, ang pag-ayuno ay lunas nito. Ang tinatawag na paninikip ng paghinga o di kaya ang tinatawag na sakit sa puso at saka ang tinatawag na sakit na nasa tinatawag na ating mga balat, ang sakit na tinatawag na cancer at saka ang sakit na nasa ating kidney, lahat nito ay nalulunas ng pag-ayuno. Ito ang kasabihan ng ibang mga doctor of medicine na nakuha nila o di kaya nangyari sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Sinabi ni Dr. Salum sa kanyang books na ang tawag o di kaya sa Patient Guideline Textbook of Natural Medicine na sa Baxter University sa Seattle, Washington. Sinabi niya, in English, sabi niya, decrease weight, clearer skin, increase elimination, tissue repair, decrease pain and inflammation, increase concentration, relaxation, plus spare times and saving in the cost of food. Perhaps, the greatest benefit is the satisfaction that you are taking a major role in improving your health. Ito ang kasabihan ni Salom sa kanilang aklat. At marami pang iba dahil ito nga nagkakaisa o di kaya maraming nagsasabing doktor of medicine na itong pag-ayuno ay lunas sa napakaraming sakit. Sino mang gustong dadagdag dito ay bibisitahin lamang ang www.fasting.com. Makikita doon ang kung paano ang pag-ayuno ay lunas sa napakalaking o di kaya napakaraming sakit. Kung titingnan natin, ang lahat nito ay pinagit lamang sa napakaikling salita sa banal na Quran. Ang pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wa antasumu khairul lakum. At kung kayo lamang ay mag-aayuno, ito'y mas kainam para sa inyo. Ito'y mas mabuti para sa inyo. So doon na naiipon ang lahat ng sinabi natin kanina na kung kayo lamang ay mag-aayuno, sinabi ng Allah, ito'y mas nakakabuti sa iyo. Sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Abi Umama, dumating ako kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ko sa kanya, pag-utusan mo ako ng bagay na hindi ko na itatanong pa sa iba.
Sabi niya, alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Sinabi niya na mag-ayuno ka dahil walang katumbas itong pag-ayuno. Walang katumbas itong pag-ayuno. So dito makikita kung paano ang Quran ginawang maikling usapin lamang at sa hadis ng Prophet Muhammad SAW na itong pag-ayuno ay lunas sa napakaraming sakit. Hanggang dito lang po mga taga-subaybay at hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala sana ay nakapagbigay sa inyo ng kahit na konting kaalaman o di kaya pakinaban ang mga bagay na tinalakay po natin dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.